Hi guys, good evening. So I'm here to review the Komine JK1274 half mesh protect jacket from Motoworld. So I bought this or nabili ko to sa Shopee official store ng Motoworld for about 5,600 only. Pero yung SRP niya is ranging from the SRP is 6,990. So I suggest buying from online because mas mura sila doon compared sa physical store nila. So at first, hesitant akong bumili dahil sa size. I don't know what fits size on me or anong size yung mag-fit sa akin. So what I did is pumunta ako sa store nila para mag-fit. Ang sabi nung staff nila, mababait sila doon. So kudos to Moto Market, Libis. Mababait sila doon. So sabi nila ang fit talaga sa akin is medium. But I choose plus one size because ayoko yung sobrang fit. So meron naman siyang adjuster dito sa arms para magstay yung protection niya. So tingnan natin siya. So ito yung front niya. Meron siyang dalawang reflectorized and the Komine branding. Meron siyang velcro dito, zipper, and the half mesh. Ito ay perfect sa bansa natin, which is, alam niyo naman, sobrang init, lalo na ngayon. Madalang ko siyang makita sa mga counterfeit na product. I don't know why, pero kasi ang gaganda nung mga pinepeke nila na model, which are yung Sir 79 and Sir 95 if I'm not mistaken. Gaganda kasi ng mga yun. So ito, simple lang siya. Sa likod, ayan, meron din siyang reflector dito, and then the Airstream words. Meron siyang parang ano dito, 3D na medyo na reflector, and the plastic logo ng Komine. So, I don't know kung makikita nyo ito sa video. So, ito siya. Sinasabi ko kanina, yung SRP niya is 6,990. So, buksan natin. O nga pala, be careful on buying Komine products online kasi maraming counterfeit na nagsilabasan, lalo na yung mga nabanggit kong model. So this model, kagaya lang din siya nung ibang jackets ni Komine na merong back protector, which is yung level 1, yung flat lang siya. Tapos yung level 2 na chest protector, dito siya part kasama yung rib cage ng rider. Tapos meron siyang shoulder and arm protector, which is, if I'm not mistaken, level 2 na siya. So kung mag-upgrade ka, yung back na lang or kung ano mas prefer nyo. Pero ako parang okay na tong back niya kahit level 1 lang. Level 1 pa lang. So nakos na siya. So ito yung bukas niya, naka-velcro lang siya. So tupiin mo siya ng ganun para mailabas mo. Ito. Para siyang may honeycomb mesh, honeycomb pattern siya para mag-flow yung air. So hindi siya ganun.
And then, yung sa chest niya, tsaka sa rib cage part, is ito yung level 2 na, ano na kung level 2 to or level 1. Sabi dito, level 2, inner chest guard. So, dalawa siya magkabilang. Hindi ka nalalabas yun sa parang madali nilang ibalik namin. So, meron din siyang level 2 sa shoulder part. Hindi ko na rin siya ilalabas para hindi na or try natin. Madali lang siya. Yep, madali lang siya. So, ito yung ano niya, yung shoulder, which will protect yung shoulder natin. And then yung sa elbow. So may naka-velcro lang sila, kaya madali lang siyang ilabas. Tapos kung gusto nyong laban yung jacket, tanggalin nyo lang yung tanggalin lang natin yung mga protectors niya, and then pwede machine wash or hand wash. So ito yung elbow protector niya. So ibabalik ko lang and then i-fit natin. Medyo may kahirapan ibalik yung sa elbow kasi nakatago siyang tago yung pakot niya. Make sure na yung velcro is nakatapat talaga siya. Ibabalik ko lang din tong back protector para makita natin mamaya. Kailangan siyang itupin ng ganito dahil maliit yung entry, yung pocket mo. So nakita ko nga pala to na naka-sale during monthly sale ng 4,000 plus lang siya. But since hindi ko alam yung size ko, I hesitated to complete the order. Ayan guys. So let's fit it. Ang waistline size ko is 32. And ang height ko is siguro average, sabihin na natin 5'10 or 5'11. Let's fit it. So yung color nga pala nito is olive. I saw it in shop kaya nagandaan ako. So yun, hindi siya masyadong masikip, hindi rin siya masyadong mabuhay. So I think sakto lang sa akin. So if para masecure nyo yung mga paddings niya, meron siyang adjuster dito, velcro siya. So yun. I don't know kung meron siyang option to add yung neck brace. So wala akong nakikita na ayan yung fit niya sana.
medyo ano talaga ang riding jacket, medyo waist na. Kasi pwede siyang i-attach sa mga pants in common. So yun guys, so okay naman siya. I-press ko siya. So right now, para ka lang nakasuot ng common hoodie dun sa temperature niya. Yan. Mahaba naman to. Mukha lang siyang mix it, pero mahaba siya. So, sigurado may magtatanong paano malalaman kung counterfeit yung jacket. So si Komine is na gumawa siya ng way para ma-identify kung ano yung mga original brands. So first, titignan natin is yung hologram niya. I don't know kung makikita siya sa video, pero pag tinapat nyo yung camera nyo, hindi. Focus. Meron siya lilitaw na word na okay. I don't know paano siya, kung makikita niyo siya. Mukhang hindi. So basta itapat niyo yung camera niyo, tapos ilapit niyo siya ng lapit na lapit para lumabas yung okay na word. So ito meron naman siya since galing siya sa MotoWorld. Shopee official store. And then yung nakapagsabi sa akin na yung counterfeit daw na jacket ng Komine is mas mabigat siya compared dito sa mga original. And then nagkaiba daw sa stitching at sa mga velcro. Mga velcro daw ng mga counterfeit na jacket na Komine is hindi ganun ka-quality yung velcro niya. Minsan madaling masira, tignan, makikita nyo naman kung gaano ka-quality yung velcro niya. Tapos pantay-pantay sila, and wala kang makikitang flaws sa stitching niya. So yun lang guys, susubukan natin to bukas and I'll let you know kung ano yung feeling niya outside during rides. So again guys, salamat, Rod nga pala, and ride safe always. Bless you.